Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, mga kapanalig, ngayon po ay araw ng Huwebes at ngayon din sa ating Ebanghelyo ngayon ay tayo po ay iginagayak naman sa pagtatanong ng mga Pariseo na kung saan ba ang paghahari ng Diyos? Ito ba'y lugar o ito ba ay isang sitwasyon o saan ba makikita ito? At sumagot ang ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo. Naway tayo rin ay makita natin ito kung paano natin makikita ang paghahari ng Diyos sa ating puso, sa ating sarili at gayon din magbigay ito ng liwanag sa atin. Kaya mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang materyal, at malayang magparuot parito. Malinis, nagtitiwala at di maaaring mapinsala. Maibigin sa mabuti, matalas at di malulupig. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin, at dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos, maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian. Kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag na walang hanggang liwanag, salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Pagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay, at bagaman siya ay hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal, at ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw, higit ang kagandahan kaysa mga bituin at higit pa sa liwanag, sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim. Ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas na'y abot sa lahat ng sulok ng daigdig at maayos na pinamamahalaan ng lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Walang hanggan, Poong Diyos, salita mo'y tumutubos. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo, Poon, di kukupas, walang hanggang. Matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na mababago. Ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain. At ang inyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako ay bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako at tuntunin mo at aral. Walang hanggan, Poong Diyos, salita mong tumutubos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring masasabing nagsisimula na roon o rine, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi niyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng 3 araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Sa ating pagbasa ngayon, mula nung Sunday at gayon din ng Lunes, ay medyo kakaiba ngayon ang ating ebanghelyo. Gayon din kung kayo po ay naka-obserba sa ating mula sa unang pagbasa since ng Sunday until Saturday po, ito po ay hinango o galing po sa aklat ng karunungan or Book of Wisdom. Kaya ganun na lamang yung paggagayak para sa atin because 2 Sundays to go, Christ the King, and then we're going to enter now the Advent season. Kaya we have to gain wisdom enable for us to understand this Christ the King at the same time yung pagsilang ng ating Panginoong Jesus. At gayon din sa ebanghelyo natin ngayon na sa kalagitnaan ng ating week or linggo na kung saan ay medyo a little allegorical, na kung saan maghahari ang Diyos. Sabi nga ni Jesus, hindi nga ito sa lugar, hindi ito teritoryo, bagkos ay nasa puso ng Diyos, ay ng tao na nanalig sa Kanya o nananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kaya if you observe our gospel, ang mga aral or lesson na nating
natutunan last time ay patungkol yung Lunes, mas lalo na, ay pagpapatawad. Kung ikaw ay marunong magpatawad, enabled for you to, if you know how to forgive, makikita mo ang paghahari ng Diyos. Tuesday, we have pakikipagkapwa at tunay na paglilingkod. Kapag naisagawa natin yun, taos-puso ang ating pakikipaglingkod at pakikipagkapwa, kaya nga sinabi ni Jesus doon sa Ebanghelyo na gamitin ninyo all the temporal goods, mga biyaya para sa pakikipagkaibigan. Kapag marunong makipagkapwa, makikita natin ang paghahari ng Diyos. And then yesterday, we have also ay patungkol naman doon sa magandang ng pagpapahalaga na kung saan ay yung ating tungkol sa pagpapasalamat, the act of gratitude. Kapag marunong magpasalamat, ay makikita natin ang paghahari ng Diyos. Di ba? Ang ganda ng series ng atin. At ngayon nga, masasagot nating madali yung ating ebanghelyo ngayon. Kung saan ang mga Pariseo, I think they are sincere. Hindi lang, kumbaga, ini-entrap, hindi lamang sinisilo dito si Jesus. Bagkos, hindi nga nila talaga alam patungkol nga doon sa paghahari ng Diyos. Kailan ba to itinatag? So, sabi nga ni Jesus, itinatag ito simula pa lamang ng kung saan ay lahat ng mga nananalig sa Kanya, sa Diyos, ay gayon din ay maghahari doon ang ating Panginoong Hesukristo. Saan siya maghahari? Sa puso ng tao. Liban doon sa pusong mapagpatawad, pusong taos-pusong naglilingkod, taos-pusong ganun din ay nagpapasalamat, ay may mga ilang bagay din na dapat tayong tignan sa paano paghahari ng ating Panginoong Jesus. Ano nga ba pa ang mga palatandaan ng isang puso na merong pwedeng maghari sa atin ito? 3 punto ulit, Una, dapat merong pusong kapayapaan, Kaya nga kailangan magpatawad, Unang-una pa lang ng linggo ng 32nd Sunday, or week, ay na kung saan marunong tayo magpatawad. Sabi sa akin nga ng mga parokyano, mga kakilala, mga ganyan, kahit lingkod simbahan, Padre, mahirap talaga, Pero kailangan natin suungin yung sakripisyo to let go, ng pagpapatawad doon. Kasi yun nga, if we have grudges, kapag meron bigat sa ating puso, walang kapayapaan. At hindi natin magagawa yung puso na kung saan ay tanggap ang paghahari ng Diyos sa atin. Ayaw ng Diyos, ayaw ni Jesus sa pusong hindi mapagpatawad. Ayaw niya ng magulo. Gusto niya mapayapa. That's why ang ating Panginoong Jesus, ang laging hatid niya dito ay kapayapaan. Gusto niya sa mapayapang puso. Ayaw niya yung magulo. Na kung saan kailangan pang i-bypass, di ba, yung mga ganyan. Kaya ingat-ingat din po sa mga kinakain natin. Ayaw niya yung mga ina-angioplasty pa. Gusto niya dire-diretso ang kanyang pagpasok niya doon sa puso natin. So allegorical din po yung pagsagot ko. So take it na parang ganun lang din po. Na ganun. Ayaw niya nang makipot. Bagkos, gayon din, gusto niya yung parang ginawa ng kanyang pinsan na sa San Juan na ginayak ang daanan para sa kanyang ministry, sa kanyang huling nalalabing taon ng kanyang pamumuhay sa mundong ibabaw. Ganun din tayo, sa halos huling nalalabing taon natin or ating bago tayo datna ng ating takip silim ng ating buhay, ay naigayak natin ang paghahari ng Diyos sa atin. That's the first one. Mapayapang puso meron tayo. The second one ay dapat pusong umiibig, nagmamahal. Dapat taos-puso, sabi ko nga doon kanina in our Tuesday Ebanghelyo, our lesson, dapat taos-pusong tayong naglilingkod. Ang taos-puso ay umiibig kahit kay nino man. Kaya nga kahapon din ay tungkol nga doon sa gratitude, pero nandoon kasi kaya nagpasalamat ng maayos yung isa doon na Samaritano na ketongin. Kasi ketong, di ba? Leprosy, na kung saan si Jesus ay niyakap niya yun. Although ang sabi sa Ebanghelyo, malayong sumigaw ang 10 ketongin. Pero hindi niya basta inisnab lamang yung 10 ketongin na yun. Pero ang sinabi niya, gagaling kayo, yung mga ganyan. So gayon din tayo, na kung saan kapag tayo ay umiibig, kaya natin silang yakapin kahit anong sakit nila, anong sitwasyon nila. Gayon din mas lalo na sa nagmamahalan ng mga mag-asawa, di ba? Sa hirap at ginhawa
ay dapat nagmamahalan, no? Anumang sitwasyon ng buhay, no? Kasi nasa kaginhawaan o gayon din man ay nasa kahirapan, ay nandyan pa rin nag-iibigan, no? Yan din ang gusto ng Diyos, na isang pusong palaging nagmamahal, umiibig. Kaya nga, biruan namin sa Carmelites, no? Kumusta ka na, Padre? Kumusta ka na, brother? Ito, in love pa rin, no? In love in many ways because dahil sa Diyos, no? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Diyos ay patuloy sa pagmamahal sa atin. Ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay mahabagin, at kapag yun ay naisasagawa, talagang nagmamahal, umiibig, no? Iniibig, iniirog, no? Sa Bisaya, gipalangga, no? Yung mga ganyan, no? So yun yung nais sa atin ng Diyos. Anumang sitwasyon ng buhay, kung sino man yan, anumang estado ng kanilang buhay, ay lahat dapat ay iniibig. Dahil tayo rin mismo na pinakamakasalanan at paulit-ulit na nagkakasala ay iniibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya kailangan may pusong umiibig dahil may pusong mapayapa din. And lastly, pangatlo, dapat pusong maligaya. Ito yung sinabi ko din in the last Sunday's gospel, no, regarding dun sa 10 virgins, sa ating 10 dalaga, 5 doon ay hangal, 5 ay matalino. Sa binaybay ko po kasi yung salitang dalaga, sa letter G or ga, no, na pagbaybay, sabi ko doon dapat gaudium, no? Gaudium, ibig sabihin ay may galak, may saya tayo dapat na naghihintay sa ating Panginoong Jesus. Ganon din ang puso, dapat marunong din maghintay. Ang tunay na nagmamahal, ang tunay na umiibig ay marunong maghintay, no? Palaging gising, at gayon din ay marunong na tao, no? Matalinong dalaga, hindi hangal, no? May baon palaging langis, di ba? Kasi pag yung nakalimutan mo yung langis mo, nakalimutan mo na yung pagmamahal mo sa Diyos. Kasi yung langis ay isang tanda or symbol din ng pagmamahal sa atin ng Diyos, because it is the seal of our ng love sa atin na ating Panginoong Diyos. Kaya gayon din sa atin, no? Na tayo dapat ay maligayang naglilingkod at gayon din ay naghihintay sa ating Panginoong Jesus, no? Na kung saan ay hindi natin minamadali ang lahat. Kaya kapag dumating na ang ating Panginoong Jesus, ay tiyak ang ating galak, no? Tiyak ang ating tuwa sa lahat ng bagay. Kaya hindi kailangan po minamadali ang inyong mga intensyon, no? Kaya nga yung mga iba, yung mga mas lalo na nagla-licensure exam, di ba? Take lang ng take, pang third, pang fourth, yung mga ganyan, or mag-review ulit, magte-take ulit ng course na yon, okay lang yan. Basta in the right time ay ibibigay po sa inyo yan, no? Lahat ng pagpapala ay darating din yan in the right time, no? So, yun din sa atin, kailangan naghihintay tayo na may galak, no? Marunong tayong tanggapin ang plano, ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya ang paghahari ng Diyos ay magsisimula dito sa ating puso. Kaya igayak natin. Kaya sa darating na Adbyento at gayon din sa mga simbang gabi natin, ay hindi ating petisyon, hindi ating mga tanging hiling ang binubuo natin sa 9 days sa Misa de Gallo or gayon din sa simbang gabi. Pagkos, ang hinahanda natin, ang ginagayak natin, ay yung ating natutunan na lesson sa gospel mula nung Lunes magpasa hanggang ngayon, no? Marunong dapat magpasalamat. Pumunta tayo ng misa dahil dapat tayo ay nagpapasalamat. Pumunta tayo ng misa ay dahil gusto natin magkaroon ng karunungan at gayon din kaalaman tungkol sa taus-pusong paglilingkod sa ating kapwa. And that season of Christmas is also ng pagbibigayan at out of it, no? So sa labas ng season na ito ay dapat the whole year marunong tayong mapagbigay. Kaya nga we have 2 weeks or 2 Sundays to go, no? Na kung saan hindi huli ang lahat para tayo ay maging mapagbigay, maging generous sa ating kapwa. At gayon din yung ating unang-una na kung saan sa Lunes ay patungkol nga doon sa ating pagpapahalaga na din na natutunan na kung saan ay dapat marunong din tayong maghintay sa lahat ng bagay. Kaya sa atin ngayon ay yung puso natin igagayak natin, no? Malinis, dalisay, at gayon din marunong umibig, maghintay, at gayon din marunong matuwa at maligayang naghihintay. Kaya sa ating personal na pagninilay ngayon ay ating tanungin ang ating sarili. Ano pa ba yung mga hakbang na maaari kong gawin
upang ang Diyos ay maghari sa aking puso para tuloy-tuloy ang pagpasok niya sa aking puso. At gayon din makalabas ito, magliwanag at mamutawi ito para sa ibang tao. Makatulong para sa paghahari din ng Diyos sa ibang puso. At gayon din, pagpanalangin pa natin dito sa ating healing mass sa Veritas na kung saan maghari sa ating puso ang ating Panginoong Hesus upang masulyapan natin ang kaharian. Magkaroon tayo ng pag-asa na hindi lang tayo hanggang gates, no? Na sana tayo ay papasukin katulad doon sa ating Sunday Gospel na kung saan ay nakasamang pumasok ng ating Panginoong Hesus ang 5 matatalino, no? At gayon din ay naihandog ang kanilang sarili upang maging abay nito sa kasal. At ito'y naway lagi nating kasabikan na makamtan na makapasok sa langit at gayon din ang ating Panginoon Diyos sa ating puso. Manalangin tayo ng may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan ng daan ng buhay. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan naway palagi ang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbuklorin ang lahat ng tao ng sama-sama sa pananampalataya at pag-asa at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga trahedya, gawa man ng tao o ng kalikasan, naway hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit, naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasakasama nila sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Yaong mga yumao, naway mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas din natin sa Diyos ang natatangin nating kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating komunidad, ng ating pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ama naming nasa langit, lagi kang malapit sa amin. Alam mo ang aming mga pangangailangan, higit pa sa aming pagkabatid. Tulungan mo kaming maging mulat sa iyong presensya, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tagalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Sanyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukhalantan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritum gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inubot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kaming natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa, ni Ernesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian, mga relyoso at relyosa at ang aming lingkod simbahan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan na lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangidapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria, Nana ng Diyos, ang Berhen ng Veritas. Kaisa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Roque, Santa Isabel ng Ungaria, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Per ipsum et cum ipso enem ipso, estibi Deo Patri omnipotenti, in unitatis Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng pagmamahalan at gayon din kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan, kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, ito ang tanda ng paghahari ni Hesu Kristo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanglang dawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa bahagi na ito ng ating misa, since ngayon po ay buwan po pa rin ng Nobyembre, ay ating pagpapanalangin natin mga minamahal na yumao. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay, buong kababaang loob kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at bigyan sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman o Panginoon ang iyong igawad sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na natin ang banal na misa, humayo kayong gayak ang inyong puso para sa paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos.